ba man nangyari nung September 2, ma'am? Like, before ba nitong araw na to, ma'am, may mga sinabi po ba sa inyo si Sir John Rex or paalam? Yung huling paalam niya po, magtatrabaho daw po doon sa Barangay Paklasan, doon sa papa niya nagpaalam. Pero po nung hindi yata natuloy, tapos po mayroon siyang barkada na yung si Bros Calyon, gabi na po sila umalis. So, nung September 2, mga what times na umalis sa inyo, ma'am? Mag-8 po ng gabi. Doon, ma'am, sa CCTV, kilala mo ba yung kasama niya? Hindi na po. Hindi ko po kilala yun. Yung papasok po, sila po yun, yung papasok ng Barangay Paklasan. Palabas na po yung anak ko po kasi yung driver nung papasok sila doon. Pero nung palabas po, hindi na po sila. So bali, ma'am, yung motor, yung may-ari ng motor na ginamit is sa anak mo? Opo. Okay. So yung anak mo nagde-drive tapos may kasama siyang tao. Opo. Sino po yung kasama niya, ma'am? Yung barkada niya po na si Bruce Calyon po. Okay. So si Bruce yung kasama niya. Opo. Pumunta sa isang lugar. Opo. Nung papasok sila, pero nung palabas, ma'am, hindi na yun sila? Hindi na po. Hindi na din kilala? Hindi na rin po namin kilala. Okay. Ang kailan nyo nalaman, ma'am, na missing na tong anak ninyo? Merkulis po ng tanghali. The following day? So kung September 2 yan, following day po ba? Opo. Ngayon po kasi nung nasanay na kami na parang wala lang po sa amin nung gabi na nawala siya. Tapos po, nag-chat sa akin yung kanyang papa na sabi niya, yung anak mo hindi nakauwi, kagabi pa. Sabi ko, bakit saan ba nagpunta? Sabi niya, pumunta doon sa magtatrabaho daw sa Paklasan, nagpaalam sa akin, pero hanggang ngayon wala pa rin. Yun po, nung tinanong ko din po yung ate niya, sabi niya, hindi nga daw po nag-chat. Sabi ko, bakit hindi nyo na lang post sa Facebook na nawawala na po yung aking anak. Tapos nun po, pinost nung mga anak ko na nawawala. Yun lang po, nung time din na po na yun, yung motor po ang nakita na nandoon na po sa Sitio Madugo. So itong motor niya, ma'am, hindi siya malapit sa lugar kung saan siya nga pumasok? Hindi po, malayo po. Malayo? Opo. So with this, ma'am, meron ka po bang parang ang feeling niyo, ma'am, ano kaya yung mga nangyari? Or may nakalaban ba to si John Rex Eugenio? Yung po yung namin, sir, parang nasangkot lang po siya. Parang nadamay lang po doon kay Bros. Kasi yung si Bros po talaga yung doon, parang asset po kasi siya ng pulis. Nai-report yun na po ba to sa PNP na missing po yung anak niyo sa pulis? Nung September 4 po. Anong September 4? 2 days after? Opo. Okay. Recently po ba, ma'am, may binigay na po ba silang update sa inyo? Sabi po nung mayroon na daw yung kailan po yung sa CCTV po. Kaya nung isang linggo pa po sana ako magapunta dito, kaso naghingi po sila ng sa akin na ipa-enhance daw po yung CCTV. Sir, may update na po ba dito regarding sa missing case ni Sir John Rex Eugenio Baluntong? Yes, sir. As of now, sir, ang update niyan is napa-enhance po namin yung kuha po ng CCTV sa Regional Anti-Cybercrime Unit po namin. Last week po, pina-identify namin dyan kay Miss Baluntong kung yung po bang lumabas na sakay ng motor na gamit ng anak niya pagpasok doon sa area is kung yun yung anak niya, sabi naman po niya hindi yun. So, meron na po tayong pinatutukan dyan, sir, na person of interest. Ano po ba, sir, yung ginawa ba, sir, ng anak niya doon, sir, sa lugar? May idea po ba kayo, sir? May ano ba yung mga activity doon, sir, nga ginawa niya ba, sir? According po sa investigation namin, sir, kasama siya ni Calyon. Ni Bruce. So, yung pong Calyon, napasama lang po siya doon at meron pong lakad doon na yan po kasi si Calyon meron siyang previous case na mga drug arrest. So it's either hindi ko po masabi kung ano yung purpose nila doon pagpasok doon. Okay, so bali itong kaibigan niya parang involved sa mga illicit activities and then nasama lang siya. Yes, sir. May idea na po ba kayo, sir, like kung saan po yung last known location if ever, sir? Yes, sir. Meron na pong idea at meron na rin kaming person of interest. Okay. Sige po, sir. If ever, sir, nga meron na kayo, sir, mga updates, sir, paki-update din, sir, dito sa family and also sa may wanted sa radyo. Para po, sir, mabigyan din peace of mind, sir, si nanay kung ano na ba talaga, sir, yung kalagayan ng anak niya. Kung saan pa, buhay pa, or kung ano po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Makakaasa po kayo. Every time na may update kami, sir, pinapatawagan ko naman yan sa investigator on case. Dahil, sir, mga isang buwan na, sir, no? Mga isang buwan na, sir, yung mga nawala, sir. Tapos, sir, may mga POI na din kayo, sir. May mga persons of interest. Meron na po. So, basically, sir, you are building up the case, sir.
para sa mga Yes sir, yes sir. Nasa case build up po kami ngayon. That is why yung ibang mga details po ay hindi ko ma-divulge kay Mrs. Baluntong baka ma-preempt naman yung other side na investigation. Okay, we understand sir yung para din nga yung operation ma-preserve there are some information hindi ma-divulge in public. Ang most probably po ba sir yung anggulo nga titingnan nyo sir is about drugs? Most probably lang, sir. Yes, sir. Parang ganun na, sir. Pa-help na lang po kami, sir, nga ma-expedite, sir. Para sa at least, sir, mapabilis din yung proseso, sir, since almost 1 month na din, sir. Para at least, sir, mabigyan na din, sir, ng period, sir, tuldok kung ano talaga, sir, yung kalagayan po ni Sir John Rex Baluntong. Maraming salamat po sa inyo, Police Major Sherwin Maupay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Ayan po, Ma'am Rowena. So, most likely, ma'am, yung titingnan ng anggulo nung doon na is may illegal activities po na ginagawa tong yung kasama ni anak nyo at saka baka nasama siya. So, most likely, ma'am, it's drug-related cases. So, sinabi nga ni Police Major, there are mga information na hindi muna ma-divulge in public kasi part yan, ma'am, ng plan para, ma'am, nga. But nevertheless, ma'am, mag-update naman sila, ma'am, from time to time, ma'am. Yun lang po naman ang hinihingi namin yung pag-update po nila kasi minsan po, ako pa po yung mag-text or mag-tawag dun po sa investigator namin. Tapos po, minsan nagagalit pa po, sabi, makulit daw po kasi lagi na lang daw po pabalik-balik doon. Tsaka inasabihan niya po na tatawag sa amin. Pero isang linggo na po, nung Webes pa po yun na, na sabi tatawag na lang daw po. Sino po yung nagagalit sa inyo, ma'am? Yung investigator po namin na si Herbacio. Herbacio? Opo. Sir, may yung investigator ninyo daw, sir, minsan, sir, pinapagalitan nila si Ma'am Rowena kasi nakukulitan daw sila nga pabalik-balik. Wag naman, sir, ganun, sir, kasi syempre, nag-aalala naman, sir, yung nanay. So, kung pwede, sir, may maximum tolerance yung ating mga kapulisan at saka maging more respectful na lang, sir, sa mga complainants. Yes, sir. Yes, sir. Sabihan ko, sir. At saka, yan may inassign na ako dyan na yung isang deputy ko, sir, na tututok talaga para mas mabigyan ng pansin yung case nyo ni Mrs. Baluntong. So, ano po ba, sir, ang papabalikin pa po ba, sir, si Ma'am Rowena? So, kailangan niyo po ba siya, sir, nga bumalik sa station, sir? Or okay na po, sir, yung case build-up ninyo? Yung last time na usapan dun sa station, sir, sabi ko, once na mag-prepare sila para makapagbigay na sila ng affidavit of complaint. For the affidavit of complaint po, papasamahan po kayo namin, Ma'am Rowena. Kasama po kayo ng team ng Wanted sa radyo at mga staff ni Senator Edo Rafi Tulfo. Ang papunta po sa tanggapan po ni Police Major Sherwin Maupay. Sir, samahan naman po siya, sir, namin, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome kayo rito, sir. Okay. Maraming salamat po ulit sa Police Major Sherwin Maupay, sir. Thank you po, sir. So, ayan, ma'am. Mag-coordinate po yung team ng Wanted sa radyo, ma'am, para samahan po kayo, ma'am, punta dun sa PNP. Opo. Para mag-file ng affidavit of complaint. Kung sino man po yung nakakakita at nakakaalam ko anong nangyari sa aking anak, isang buwan na po mahigit. Sana naman po, maawa naman po kayo sa amin. Hindi po kami makatulog. Kaya po nandito ako, mihingi ng tulong. Birthday niya po bukas. Sobrang sakit po sa amin na nawala siya ng ganun na lang. Sana po kung sino naman po yung nakakaalam at nakakakita sa kanya, sana po magsalita naman po kayo, parang awa nyo na po. Kung saan ka man ngayon, sana umuwi ka na kasi hindi na namin alam kung saan ka hahanapin. Tsaka kahit ano man lang sa chat, walang paramdam. Kung may tampo ka man sa amin, hindi naman siguro dahilan yun na ganun katagal bago hindi mo kami intindihin. Sobrang sakit po kasi na tuwing matutulog kami, hindi namin siya nakakausap. Hindi naman po siya dating ganyan kahit po may tampo sa amin. Kasi po araw-araw po siyang nag-chat. Kung di makalipas ang isang araw, nag-chat po. Kaya kung nasaan ka man ngayon, umuwi ka na. Kahit pa birthday mo na lang sa amin, birthday mo bukas. Yan, mga kapatid, nasa monitor po ninyo ang literato po ni John Rex Eugenio alias Calvo Baluntong. Siya po ay 20 years old, huling nakita noong September 2, 2025 sa Barangay Paklasan. Nasuot po ang white hoodie jacket at black shorts. Kung meron po kayong information about po sa kinaroroonan ni John Rex, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin dito sa Wanted sa Radyo o di kaya naman po diretso tayo sa Rojas Municipal Police Station sa Oriental, Mindoro. Maraming salamat, ma'am, sa tiwalang binigay mo kay Idol Rafi. Papasamahan po namin kayo ng reporter ni Idol para po makalapit na ulit dito sa tanggapan po ni Major Maupay. Sige po. Thank you po. Marami pong salamat.